Diyos ko! Taking. Кошмар! Боже мой, Маша! Блядь. Ужас. Nawawalan ng kontrol si Putin sa Rusya at hindi siya handa sa mga mangyayari. Nagigising na ang mga karaniwang Ruso sa katotohanang nagkakagulo ang kanilang mga buhay dahil sa digmaang pinili niyang simulan. Para maiwasan ang revolusyon, ginagawa ni Putin ang karaniwang ginagawa ng mga diktador kapag sumisikip ang sitwasyon. Ibinubunto niya ang galit niya sa mga sibilyan, mga walang kalaban-labang sibilyang Ukrainian. Pero tingnan mo, sa pagkakataong ito, may nagbago. Ngayon, sumasagot na ang Ukraine. 3 magkasunod na gabi na ito. Sa dulo ng video, malalaman mo kung bakit matagal mararamdaman ng Russia ang tugon na yon. Una, ipapakita ko muna kung paano nagre-react ang mga Ruso. Kasi sigurado akong hindi pa kayo nakakakita ng ganitong footage mula Moscow. Isang babae sa Moscow ang nagsabing hindi niya mapakargahan ng gasolina ang sasakyan sa bansang may ikalawang pinakamalaking reserba ng gas sa mundo. Hindi pa nga siya makagamit ng internet dahil lahat ay binlock ni Putin. Hindi rin siya makapunta sa gusto niyang lugar dahil hindi gumagana ang GPS. Dahil takot si Putin sa mga drone ng Ukraine. Bumalang ito ng digmaang di naman kailangan. Panuurin mo ang clip na ito. Diyos ko. Nasayang ko lang ang buong araw ko sa Moscow. Nandito lang ako ngayon. Literal na nauubos ang oras ko. Ang dami ko pang appointments. Lahat ng plano ko ngayong araw ay nasira dahil sa putang inang GPS. Seryoso, hindi ko talaga maintindihan kung paano nakakayanan ng kahit sino na tumira dito. Sobrang sama lang talaga ng loob ko. 5 minutong biyahe lang ng taxi. 1200. Kahit ganun, umorder pa rin ako. Putang ina, di naman dumarating. Kung lalaka rin, 15 minuto rin. Normal ba talaga to? Seryoso, hindi ko talaga maintindihan guys. Bakit na ba tayo nakatira dito ngayon? Hindi na ako makapaghintay na umalis dito. Huli na ang lahat. Bakit may mga taong nananatili rito? Yan ang tanong ng mga residente ng Moscow. Pinakamalaking lungsod sa Europa. Walang nakaasahang mangyayari ito, pati si Putin, nang simulan niya ang digmaan 4 na taon na ang nakalipas. Sa buong panahong ito, isa lang ang pangunahing prioridad niya sa bansa. Layunin niyang ilayo ang digmaan sa mga elite ng Moscow at St. Petersburg. Hindi siya interesado sa nangyayari sa frontline. Gusto lang niyang komportable ang kabisera. Ngayon, nagbibitak-bitak na ang mga pader at wala nang masasama pa ang tiyempo para sa kanya. Habil bumibigay rin ang mga linya ng labanan sa mga sandaling ito. Sa Hunyo, ikalawang sunod na buwan nang nawala ng teritoryo ang Rusya. Ang hukbong dapat sumusulong ay nawawala na ngayon ng inisyatiba. Ngayon, para maging patas, ayon sa datos, may mga lugar na nakakakuha ng teritoryo ang Rusya, pero may mga nawawala rin. Kaya kung pagsamahin mo lahat, parang nabawasan lang ang Rusya dahil mas marami silang nawalang teritoryo kumpara sa hawak nila noong simula ng buwan. Ayon sa ulat, mga 40 kilometro kwadrado ang nawala sa Rusya, na bahagyang mas maliit sa Manhattan. Mahalagang tandaan, si Putin ay nawawalan ng 35,000 sundalong Ruso bawat buwan. Iyan ang matagal nang nararanasan ng Rusya. Hindi sapat ang bilis ng pagre-recruit para mapunan ng hanay dahil mabilis namamatay ang mga sundalo. Ano ang ipinapahiwatig nito? Nawawalan siya ng mahigit 1,000 kada araw habang patuloy na natatalo sa mga harapan. Hindi ito pumapabor sa kanya. Ngayon, ang isang normal na leader ay malamang natitingnan ang ganitong sitwasyon at makikipag-usap. Pero si Putin, tiningnan niya ito at iba ang ginawa niya. At ito ang paulit-ulit niyang ginagawa sa bawat pagkakataon sa digmaang ito. Kapag natatalo siya o may problema sa bayan, palagi niyang nililihis ang atensyon ng mga Ruso sa malalaking pag-atake sa militar ng Ukraine. Sinasabi nilang pag-ataking militar yon, kahit ang mga misil ay tumama sa mga apartment. Ganyan din ang nangyari noong Hulyo 2. Isa ito sa mga pinakakakilakilabot na gabi na naranasan ng mga lungsod ng Ukraine sa buong digmaan na ito. Nagpakawala ang Russia ng humigit kumulang 500 drone at mga 70 misil ng iba't ibang uri. Kasama rito ang Iskander missile, Ka-100 at isang caliber guided aviation bomb
at iba pa. Ngayon, masasabi nating mahusay ang Ukraine sa pagpigil ng mga drone. Problema talaga ang mga balistikong misil dahil kulang ang depensang panghimpapawid ng Ukraine para mapigilan silang lahat. Karamihan sa mga misil, 28 ay tumarget sa Kiev, Ukraine, lalo na sa mga residential building. Narito si Pangulong Zelensky na nagsalita tungkol dito. Tuloy ang pagtugon sa epekto ng pag-atake ng Russia sa Kiev. Nililinis ng responders ang guho, naghahanap ng tao at nagbibigay tulong. May pinsala sa mahigit 20 lugar sa lungsod, karamihan ay residential na gusali. Napinsala rin ang istasyon ng ambulansya, Research Institute, hotel at ilang negosyo. Habang nire-record ko ito ngayong Hulyo 4, kumpirmadong hindi bababa sa 30 ang patay at higit 90 ang sugatan. Posibleng tumaas pa ang bilang dahil malakihang pag-atake ito. Ngayon, ayon sa bersyon ng Kremlin, at ito mismo ay galing kay tagapagsalita ng Kremlin na si Peskov, sinasabi niya na mga military site lang ang tinarget ng Russia. At mismong si Putin ay alam at inaprubahan ang pag-ataking ito bago pa ito mangyari. Ngayon, sa kasamaang palad, alam nating kasinungalingan ito dahil may ebidensyang video tayo na nagpapatunay ng kabaligtaran. Alam ni Putin ito bago pa nangyari? Sa totoo lang, medyo naniniwala ako doon at pag-uusapan natin mamaya. Pero una, pabulaanan muna natin ang kasinungalingang ipinapakalat ng Kremlin. Ito ang resulta matapos tamaan ng Russia ang apartment building. Tingnan ninyo. Isa pang lugar na may radyasyon. Isa pang tama, isang tirahang gusali at makura nito. Ang mga guhong nakikikita mo ay natira mula sa dating palaruan ng mga bata. Na natira sa palaruan, sa totoo lang, agad mong may intindihan kung ano ito. Mahirap nang matukoy na ang bundok ng baluktot na bakal na ito ay dating palaruan na nilalaruan pa ng mga bata kagabi. Dito naglaro ang mga bata. Malapit na akong mabaliw. Pagkatapos, sa parehong gabi sa ibang lungsod, sa Zaporizhia, tinamaan ng Russia ang isa pang gusaling tirahan at sinira rin ang isang swimming pool. Sa kabutihang palad, may footage tayo mula sa CCTV camera. Panoorin ninyo. Kahapon, lumabas si Putin sa TV at ipinagdiwang ang pag-atake. Sinabi niya sa buong mundo na siya mismo ang nag-utos ng pag-ataking ito, na ang target ay ang industriya ng depensa ng Ukraine. At marami pang ganitong pag-atake ang darating. Panoorin ninyo. Napansin ko na ang malalaking magkakaugnay na pag-atake. Inatasan kong ipagpatuloy ang malalaking magkakaugnay na pag-atake sa infrastruktura ng industriya ng depensa ng Ukraine at mga pasilidad na sumusuporta rito. Kung paano ito gumagana. Ito ang matagal na naming sinasabi sa channel. Hindi kayang pigilan ng Ukraine lahat ng ballistic missile ng Russia. Pero hindi ibig sabihin na ito pa rin ang Ukraine ng 2022. Mas mataas na ang kakayahan ng Ukraine kaysa Russia sa paggawa ng drone at ballistic missile sa bansa. At yan mismo ang sumunod na ginamit ng Ukraine. Agad nagsimula ang paghihiganti noong gabing yon at tumagal ng 3 araw hanggang Hulyo 4. Hindi madaling makakabawi ang Russia rito. Tingnan mo ang ibig kong sabihin. Una, inanunsyo ng puwersa ng mga sistemang walang tripulante ng Ukraine na napinsala ng kanilang mga drone ang 12 electric substation sa mga teritoryong sinakop ng Russia sa loob ng Ukraine. Karamihan sa mga pag-atake ay tumama sa sinasakop na Crimea, kung saan tuloy-tuloy na tinatarget ng Ukraine ang mga pasilidad militar. At wala pang tugon ang Russia. Ngayon, lumawak ang operasyon hanggang sa mga sinasakop na bahagi ng Zaporizhia, Luhansk at Donetsk. Malaking dagok ito sa puwersa ng Russia na pilit humahawak sa mga teritoryong iyon. Maging tapat tayo, nangyari ito sa parehong gabi at tiyak na maraming bahagi ng operasyon ang matagal ng planado bago umatake ang Russia sa Kiev. Kaya sa totoo lang, hindi talaga natin ito matatawag na paghihiganti. Makatarungang punto. Pero ang nangyari sa sumunod na 2 gabi ay tunay na paghihiganti. Walang duda tungkol dito. Kinagabihan naman, tinarget ng mga drone ng Ukraine ang mga fighter jet ng Russia na ginamit sa pag-atake noong Hulyo 2. Tingnan mo ito. Pangalawang beses ngayong linggo, tinarget ng Ukrainian Security Service ang mga eroplanong Ruso sa Saki Airfield at nagsagawa rin ng mga pag-atake sa Hordisk Airfield sa sinakop na Crimea.
7 storage hangar ng eroplano ang tinamaan sa Saki, kung saan nakalagay ang Su-30SM, Su-30 at Su-24 na mga fighter jet at mga frontline bomber. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 7 eroplano ang nasira. 2 hangar sa kabilang airfield na may Shahed drone at kagamitan rin ang tinamaan. Ang 2 military airfield na ito ay kabilang sa mahahalagang base panghimpapawid ng mga puwersang mananakop ng Russia sa Crimea. Regular na ginagamit ng Russia ang mga tactical na eroplano rito para sa mga pag-atake gamit ang misil at bomba sa Ukraine at suportahan ang Russian group sa tibog. Luma na ang estratehiyang ito ng mga hukbo. Huwag habulin ang palaso, kundi ang mamamana. Ganito rin ang ginagawa ng Ukraine sa pag-atake sa airfield at fighter jet. Imbis na habulin ang mga ballistic missile na mas mahirap para sa Ukraine na puntiryahin, mas pinupuntirya nila ang mga jet na nagpapaputok ng mga ito. Pero hindi lang dito nagtatapos ang aksyon nila. Ngayon, tinutugis na rin nila ang mga lugar na gumagawa ng ballistic missile. Pero bago pag-usapan ang pag-atake sa pabrika, ipapakita ko muna kung paano nawala ng kuryente sa Russia. Hindi ito inaasahan ni Putin. Tingnan ninyo, isang missile attack ng Ukraine sa Belgorod, Russia ang nagdulot ng pagkawala ng kuryente at tubig sa buong lungsod. At ang mga kuha ay talagang kakaiba. Sa isang iglap, makikita mo ang skyline ng lungsod. Tapos biglang may tama at nagdilim ang lahat mula dulo hanggang dulo. Panuorin ninyo. Kasabay nito, nag-ulat ang ilang Russian channels tungkol sa Ukrainian Flamingo cruise missiles na malalim na nakapasok sa loob ng Russia. Tingnan ang flight path na ito. Pansinin kung paano liko ang ruta ng Ukrainian missiles papunta sa target nila. Ang target ay ang Bodkens plant, pabrika ng Oreshnik, Yars, Iskenders, at posibleng iba pang ballistic missile na ibinabagsak ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine. Ito ang pabrikang gumagawa ng mga palaso na pinag-usapan natin. Para sa akin, bago talakayin ang pabrika, interesante ang ruta. Habil na alala ko ang nangyari noong nakaraang taon sa G20 Summit. Sa gilid ng summit na yon, nagkaroon ng pagpupulong ang delegasyon ng US at delegasyon ng Russia. At sa pagpupulong na ito, hiniling ng Ministrong Panlabas ng Russia sa delegasyon ng US na itigil ang pagbabahagi ng datos tungkol sa air defense, partikular na ang datos sa rutang makakaiwas sa depensa sa himpapawid sa Ukraine. Nagreklamo ang Russia na binibigyan ng US ng datos ang Ukraine para makaiwas sa Russian air defenses at pabagsakin ang mga refinery ng Russia. Nangyari ito noong Agosto ng nakaraang taon. Kung sinusubaybayan ninyo ang balita, alam nyo na dito nagsimulang atakihin ng Ukraine ang Russian refineries. Halos linggo-linggo nating nakikita ang malalaking pagsabog tulad ng pagsabog ng refinery o oil depot sa Russia. Sinisi ng Russia ang US, sabi nila, kayo ang nagbibigay ng satellite data sa Ukraine, kaya natatarget nila ang aming infrastruktura. Ngayon, di ko alam kung ganun pa rin ang sitwasyon. Isang bagay ang totoo. Wala sa Ukraine ang access sa satellite na meron sa Estados Unidos. Posible pa ring tinutulungan ng US ang Ukraine na sirain ang infrastruktura ng Russia, lalo na yung tumutulong sa kanilang hukbong sandatahan. At ito ang dahilan kung bakit nakakainteresado sa akin ang dinaanan ng missile na ito. Dahil malinaw na may mas maikli at mas diretsong ruta. Pero sinadya nilang dumaan dito dahil alam nilang mas mahirap itong pabagsakin ng depensa ng himpapawid ng Russia. Kaya talagang nakakainteresado ito. Hindi lang doon natapos ang atake. Tinarget din ng Ukraine ang St. Petersburg at sinira ang mga oil terminal ng Russia doon. Pantalan ang lungsod na ito, kaya madalas gamitin ng Russia sa pagpapadala ng langis. Pero bago talakayin ang atake, mag-break muna tayo at tingnan ng ilang memes. Kahapon ika-4 ng Hulyo, kaya may holiday memes ako para sa inyo. Alam nyo na ang patakaran. Kung natawa kayo, pindutin ang subscribe button sa ibaba. At kung nakasubscribe ka na, pindutin mo na lang ang like button. Malaking tulong ito sa video at wala namang bayad. Sige, simulan na natin. Ang una ay galing sa isang palabas na sigurado akong napanood na ng ilan sa inyo. Parks and Rec ito. Tingnan nyo, ito ay mula sa pinakamagandang palabas sa mundo. Wala na akong sasagutin pang tanong tungkol dyan. Hulyo 4, 1,776 na. Sabi ng mga British, hindi porke sinabi nyong malaya na kayo, totoo na agad yon. Dito sinabi ng magiging Pangulong Thomas Jefferson. At sinabi, hindi lang sinabi, kundi idiniklara ko, parang kay Michael Scott.
Sunod na meme na nagpapakita ng diwa ng Amerikano. Kapag tinanong ka kung pwede ka sa araw ng kalayaan, sagot mo, palagi akong malaya. At ang huling meme ay hindi talaga meme, kundi isang mensahe. At maganda ito. Walang mas Amerikanong gawain, kundi suportahan ang mga lumalaban para sa kalayaan, tulad ng mga tao sa Ukraina. Kaugnay nito, ang Kyiv, lungsod na nasa gitna ng pananakop at lumalaban kay Putin, ay nagdiwang pa rin kasama ang Estados Unidos. Narito ang Motherland Monument sa Kiev, pinailawan bilang watawat ng Amerika para sa ika-250 anibersaryo. Tingnan ninyo, naglabas si Pangulong Zelensky ng mensahe para batiin ang bawat Amerikano. Mahaba ito, kaya pwede ninyong i-pause at basahin lahat. Pero babasahin ko ang unang talata dahil karapat-dapat talaga itong basahin ng malakas. Na yon ay ika-250 anibersaryo ng isa sa pinakamaliwanag, pinakamalakas at pinakamaimpluwensyang pangarap ng tao. Ang Amerikanong pangarap ay isang malayang, nagsasarili at masaganang bansang nagtatanggol sa kalayaan, pananampalataya at paghahangad ng kaligayahan ng tao. Ipinagdiwang ng Ukraina at Estados Unidos ang mahalagang yugto ng 250 taon. Kasabay nito, gumaganti ang Ukraina sa Rusya. Balikan natin ang naunang paksa. Tinaman ng Ukraina ang isang malaking oil terminal sa St. Petersburg, pangalawang pinakamalaking lungsod sa Rusya at bayan ni Putin. Malayo ang St. Petersburg sa Ukraina, kaya di inaasahang mararating ito ng bigmaan. Ngayon, narating na ito, hindi ayon sa gusto ni Putin. Panuuri ng video ng nangyari pagkatapos. Diyos ko. Pumapasok sa isip ko. Pagkatapos, meron tayong isa pang clip na nagsasabi sa atin ng higit pa kaysa sa anumang mapa ng labanan. Isang residente ng St. Petersburg na malapit mismo sa pinangyarihan na inilalarawan kung ano ang nakikita niya. Sabi niya, parang hindi totoo. Para lang daw siyang nanonood ng pelikula. Ngayon, siya mismo ang nakakita at hindi makapaniwala. Pakinggan ninyo. Hindi pa ako nakakita ng ganito sa totoong buhay. Parang pelikula, parang hindi totoong apoy. Parang computer graphics, di ba? Totoong-totoo. Parang graphic lang. Oo nga. Alam nyo, maraming footage dito tulad ng mga pagsabog at aftermath ang ayaw ng YouTube dahil may nasisira, kaya hindi ito pang advertiser. Naiintindihan ko naman, pero ibig sabihin din nun na minsan nare-restrict o diretsong hindi namin namo-monetize ang mga video namin dahil sa mga bagay na tinatalakay namin. Yung ibang footage, lalo na mula sa frontlines, gusto naming himayin, pero hindi pwedeng ilagay sa main video. Ginagawa namin ito sa likod ng mga eksena para sa mga miyembro namin ng regular. May mga veterano gaya ni Chuck Farr na dumadalaw sa channel para himayin ang battlefield clips at ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari at posibleng hindi namin namamalayan. Kaya kung gusto mong suportahan ng channel at magkaroon ng access sa mga eksklusibong content na ito at marami pang iba, maaari kang maging miyembro ngayon din sa pamamagitan ng pag-click sa join button sa ibaba o pagpunta sa basicsinsider.com. Sa totoo lang, may napansin akong isang bagay na interesante kamakailan lang. Kapag nag-sign up ka gamit ang app sa telepono, maaring mas mataas ang presyong makikita mo kaysa sa totoong sinisingil namin. Dahil kinukuha ng Apple at Google Play Store ang porsyento nila. Kaya tinaasan nila ang presyo na hindi ko alam dati. Pwede kang mag-sign up sa computer o browser para mas mura kaysa sa app. Heto ang clip mula sa bagong members-only video namin. Panoorin mo. Sa tingin ko, mga sundalong Ruso ang nagpapanik sa paligid. Tama. At hindi para bigyan ng combat tips ang mga sundalong Ruso. Pero dapat magkalayo-layo kayo, di ba? Huwag magsama-sama sa isang lugar. Magiwa-hiwalay kayo. Pero itong mga ito, alam mo, halos walang military training. Nakita mo yung isang lalaki, humiwalay siya, di ba? Yung isang lalaki, itinapon na lang niya ang baril sa drone. Alam mo, ngayon ang mga civilian, suot nila lahat ng gamit nila. Yung isa may sleeping bag pa at suot ang buong battle gear. At gumagalaw siya sa liwanag ng araw, di ba? Na ito rin ang mangyayari sa bawat sundalong tatawid sa bukas na lugar sa liwanag ng araw. Tataman ka ng drone. At kapag kinuha mo ang mga taong kulang sa pagsasanay at itinapon mo sila sa labanan, kapag sila ay nai-stress, nanganganib o may nararamdaman silang banta sa labanan na maaring ikamatay nila,
magsasama-sama sila. Di ba? Dahil likas na ugali ng tao yan. Nakakamatay ito sa labanan. Ang tanging lalaki na nakaligtas dito ay yung taong umatras at nagtago. Dapat sana naghiwa-hiwalay na lang ang mga to. Pero sige, sa tingin ko, sundalong hilagang Koreano ito. Wow. Ay na naman, nagpapaputok yung lalaki. Alam mo, napansin ko na ang pagsasanay para sa mga operator ng drone ng Ukraine, isa sa ehersisyo nila ay kukuha ng ilang lalaki. Papaliparin ang drone habang umiilag, umiikot, tumatakbo, at paikot-ikot gumagalaw ang mga lalaki. At epektibo talaga yon. Makakatulong yon para maantala ang paglapit ng drone sa iyo. Pero bakit kaya hindi ginagawa ng mga sundalong Ruso yon? Bakit hindi nila iniiwan ng bag at gumagalaw? Alam mo, humina na ang kanilang pisikal na kakayahan. Hindi sila regular pinapakain, walang tubig at medical na atensyon. Wala sa kanila ang may diskarte. Alam mo, ang mga SEAL ay may mga gamit na nakaayos ayon sa linya, di ba? Unang linya ay baril, pistol at survival kit. Pangalawang, gamit mo ang radio at dagdag na bala. Ang ikatlong linya ng gamit ay yung malaking mabigat na backpack. Tinuruan kami na kapag may gulo, iwan ang mabibigat na gamit at itira lang ang panglaban. Pero alam mo, parang dala niya lahat ng gamit sa sporting goods ng Walmart habang naglalakad. Oh, siya. Wala talaga silang laban kasi hindi sila sanay o hindi sila naturuan. Ang mga lalaking ito ay karaniwang halimbawa ng napiling sundalong Ruso. Makikita natin kung paano sila kumilos dito. Isa pa, pwede mo bang pabagsakin ng drone gamit ang iyong rifle? Oo, pwede. Kung marunong kang bumaril, Walang ensayo. Tama, walang ensayo. Alam ba natin gaano kalaki ang sakop ng pagsabog? Medyo maliit lang. Kaya kung makalayo ka, masasabi ko na kung ito ay isang armor-piercing shaped charge. Maayos ang pagkakasetup, tingnan mo. Siguro mga, hindi ko alam, 50 talampakan ang sakop ng pagsabog. Ayokong mapalapit sa loob ng 50 talampakan yan. malaki-laki talaga yon. Hindi naman yan pinakamalaki, pero alam mo na. Tingnan mo, malamang masusugatan ka sa 50 talampakan. Kasi, yan ang military blast radius na may masasaktan talaga. Alam mo, kaya ang kill radius siguro, ewan ko, mga 10 talampakan masasabi ko. Kaya itong mga ito, $500 lang ang drone. Nakakabaliw yan. Nakakabali talaga. Lagi ko ring naisip ang philosophical na bahagi nito. May isang tao na tinutugis ng isang robot. At sa ngayon, kadalasan, hindi palagi, may operator pa rin kasali sa proseso. 'Di ba? Pero may mga kakayahan na sila na ang drone na nagpapatrolya gamit ang mga algorithm ay maglalak sa isang heat source, iikutan ito at papatayin ito. Walang tao sa proseso. Kaya alam mo, parang mapapaisip ka talaga doon sa tingin ko.